Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at nais ko lang po kayong bahaginan ng salita ng Diyos. So ang video o ang pagbabahagi po na ito ng salita ng Diyos ay para po sa ating lahat. Ito po ay para sa nananampalataya at para din po sa hindi nananampalataya sa Panginoong Hesus. So kadalasan po sinasabi ng maraming tao na ligtas na nga ba ako o ligtas na nga ba sila dahil gumagawa sila ng mabuti or sa mabubuti nilang gawa. And then yung iba naman sinasabi nila na ligtas na ako dahil nanampalataya sa Panginoong Hesus. So, dito malalaman po natin sa Santiago or sa James chapter 2 verse 14 to 26. Ito po ay purong salita ng Diyos. Wala po akong dinagdag. Wala din po akong binawas. So, pakinggan po natin para malinawan po tayong lahat. Ito po ay para magkaroon tayo ng idea or magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos kung paano ba tayo maliligtas sa pamamagitan nga ba ng mabuting gawa o sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. So, pakinggan po natin kung ano po ang sinasabi ng Diyos patungkol dito. So, pakinggan po natin. Ang pananampalataya at mabuting gawa. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid at sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may iisang Diyos? Mabuti iyan, pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa, na ipakita na natunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito nyo nakikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa.